Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June. Mayroon po tayong ibabahagi lamang na balita. Ito po after 2 days pa to. Nakaraang 2 days. Mayroon daw pong marami po ito mga ghost flood control project sa Quezon City. At nung hinahanap nila hindi nila makita. Dahil nga hindi nila makita, ito po malamang sa ghost project sa Quezon City. At isiniwalat po ito kasama si Mayor Joy Belmonte. So anong sinasabi natin dito sa balita? Nandyan po yung distrito ni meron pong diyan po congressman si Arjo Ataide. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay nasa 1st district. Hindi ko maalala, no? Parang 1st district po siya. So dito po parang nagko-collaborate yung mga inihayag, mga binanggit na mga pangalan na mga congressman ng mga mag-asawang Biskaya. So mayroong nagiging may nagko-collaborate sa pahayag ng mga Diskaya. At pag-uusapan din po natin itong sagutan ni Congressman Pulong Duterte at ni Sandro Marcos. Medyo umiinit pero ang bilis po ng sagutan ay nakasagot agad si Congressman Pulong. Mamaya po yan. So dito po sa bahagi ng balita, ibinalita po na 35 flood control project sa Quezon City ay hindi nila ma-locate. So panoorin po natin itong balita. Sa 31, ma'am, meron tayong tinitingnan na 10 na posibleng existing. 10 out of the 31. But for the rest, for the 35, we can't find them yet pa. Pero dun sa 31, yung incorrect, parang meron na 10, at least 10. Umabot na sa 331 ang nadiskubre ng Quezon City Government na Department of Public Works and Highways o DPWH flood control projects sa lungsod simula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon. Mula ito sa una nilang ulat na 254 flood control projects na ibinase sa listahan ng DPWH sa sumbong sa Pangulo website at crowdsourcing sa pagtatanong sa mga residente. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, nang matapos ang kanilang pakikipag-usap sa mga barangay, maging sa ilang opisyal ng DPWH at pagsasagawa ng sariling inspeksyon, nadiskubre nila na 2 lang sa 331 o 0.06% ang proyektong pinayagan ng lokal na pamahalaan. Bilang pangkaraniwang mamamayan, batay dun sa nakita namin, para sa akin, ang conclusion ko, ghost project siya. Ayun. Pero siguro, ang engineering sector, may ibang mga, I would say, technical terms pa kayo na gustong gamitin. Pero alam ko, bilang normal person, for me, I believe those are ghost projects. Okay. Paliwanag ni Mayor Belmonte, nagkakahalaga ang 331 na proyekto ng 17 billion pesos. At ang nakakagalit at nakakalungkot aniya ay 14 billion pesos ay hindi naayon o taliwas sa Drainage Master Plan ng lungsod. Bukod dito, inihayag ng Quezon City Engineering Department na 66 na proyekto sa lungsod ay mali ang lokasyon, kung saan ang 35 rito ay hindi talaga nila makita, habang ang 31 ay mali o ibaan nila ang nakalagay na lokasyon ng proyekto. Bukod pa rito ang 2 drainage system project na nadiskubre nila sa aktual na saklaw ng trabaho ay pagpipintura lang ng sidewalk at pag-aayos ng manhole batay sa mga opisyal ng barangay. What we're trying to say is that, kaya po ang remarks kanina ay incomplete scope. So what if talagang may scope na ganun, nagkataon lang na hindi lahat ng scope of works ay ginawa, so it's not entirely a ghost project. Siguro 99.99% siguro para ganun. Pero then again, in the eyes of the citizens, talagang ghost yun, which we agree. Ayon sa QC Engineering Department, 265 projects sa lungsod ang kanilang na-inspect na at lumabas sa kanilang investigasyon na may 6 na proyektong idineklarang complete o tapos na, ngunit nakita nila na patuloy pa rin ang konstruksyon sa lugar. Gaya nitong construction ng flood control structure along Pasong Tamo Creek sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Idineklara itong natapos na noong October 18, 2023
na nagkakahalaga ng aabot sa 49 million pesos. Nako. Ngunit ng inspeksyon ng QC LGU, ongoing pa rin ang construction works. Galit na galit ako kasi ang laki ng halagang ito. And like I mentioned in my opening statement, napakarami sana magagawang ang halagang ito sa pagtupad ko ng tungkulin ko bilang mayor. I am outraged that this money has been squandered, but I am aggrieved, meaning malungkot na malungkot, kasi may mga taong wala man lang konsyensya na naisip na waldasin ang pera na ito, knowing that these funds can truly change the lives of their people. Tiniyak naman ng pamahalaang lungsod na handa silang makipagtulungan sa independent commission na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Mayor Belmonte, nais nilang ibahagi sa nasabing komisyon ang lahat ng kanilang nadiskubre sa lungsod. Jed Neresina, UNTV News Okay. and Res... So, bali ang kabuoang proyekto ay 331 flood control projects alone na. Flood control lang yan. At ito ay mula 2022 hanggang 2025. O doon talaga nangyari yung malawakang korupsyon, garapalan at walang kakonsekonsensyang mga mambabatas o congressman. Diyan po nangyari yan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may kabuuang halaga na 17 billion pesos. Biruin nyo, 17 billion flood control sa Quezon City, sa Maynila yata nasa 12 billion. Ang alam ko mas malaki yung sa Maynila, pero yan pa lang po yung nakalap ni Yorme Isko Moreno, kasi nga hindi nga, sabi nga ni Joy Belmonte, 2 proyekto lang ang kumbaga nagkaroon ng pagpapaalam. Yung iba hindi na nagpapaalam sa mga local government kagaya ng City of Manila. Tapos po, ito'y maituturing na multo na proyekto, sabi ni Mayor Joy Belmonte. At yung drainage system, no? Diyan daw sa Tatalon. Sa Tatalon yan flood control. Nagkakahalaga ng 48 million. Aba, ang ginawa